Bago magsimula ang ating video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell upang maging updated ka sa aking mga bagong video. Halina't magsimula sa ating video. Mahigit sa 80% ng karagatan sa buong mundo ay hindi kailanman na-map, ginalugad, o nakita man lang ng mga tao. Ang isang malayong mas malaking porsyento ng mga ibabaw ng buwan at ng planetang Mars ay na-map at pinag-aralan kaysa sa ating sariling karagatan. Bagaman marami pang dapat ang mga oceanographer ay nakagawa na ng kanilang mga kahangahangang pag-aaral. Ang kaalaman sa lalim, hugis, komposisyon at komposisyon ng seafloor ay mga pangunahing elemento ng data na kinakailangan upang galugarin, mapanatili ang pagbuo, maunawaan, mapangalagaan, at pamahalaan ang ating mga likas na yaman sa baybayin at malayo sa pampang. Ang Seabed 2030 ay isang internasyonal, collaborative na proyekto sa pagitan ng IHO, IOC General Bathymetric Chart of the Oceans GEBCA, at ng Nippon Foundation na naglalayong mapadali ang kompletong pagmamapa ng sahig ng karagatan ng mundo noong 2030. Ang proyekto ay inilunsad sa United Nations UN Ocean Conference noong Hunyo taong 2017 at nakahanay sa Sustainable Development Goal #14 ng UN upang pangalagaan at sustainably gamitin ang mga karagatan, dagat at yamang dagat. Sa pambungad na address ng Forum for Future Ocean Floor Mapping noong 2016, itinakda ni Mr. Gisei Sekawa ang inisyatibo upang makipagsosyo sa GEBCA upang magkatuwang na magtrabaho patungo sa pagmamapa ng 100% ng topography ng world ocean floor sa 2030. Ang proyektong ito ay naglalayo na ipagbuklod-baklod lahat ng magagamit na data ng bathymetric upang makagawa ng tiyak na mapa ng sahig ng karagatan ng daigdig sa 2030 at gawin itong available sa lahat. Bago ang proyektong ito, sa kabila ng maraming taon ng pagsisikap, wala pang 20% ng seafloor ng karagatan ng mundo ang namap ng mga oceanographer mula sa buong mundo. Ang bawat rehiyon ng seabed ay may mga tipikal na katangian tulad ng karaniwang komposisyon ng tubig sediment, tipikal na topography, kausanan ng mga layer ng itaas nito, marine life, magnetic na direksyon ng mga bato, at sedimentation. Ang ilang mga tampok ng seabed ay kinabibilangan ng patag na abiso sa kapatagan, mga tagaytay sa gitna ng karagatan, malalim na trench, at mga hydrothermal vent. Ang Seabed 2030 ay binubuo ng 4 na regional centers at isang global center. Ang mga regional center ay may pananagutan para sa pagtatagumpay sa mga aktibidad sa pagmamapa, pag-assemble at pag-iipon ng bathymetric na impormasyon at pakikipagtulungan sa mga umiiral na inisyatiba sa pagmamapa sa loob ng kanilang mga rehiyon. Tinatansya ng GEBCA 2020 na 19% lang ng pandaigdigang seafloor ang namap. Sa klase ng larawan ang mga kalat-kalat na sukat ng seafloor na sinusunod sa mga pandaigdigang mapa ng bathymetry. Ang malalawak na rehiyon ng mga lugar na hindi nakamap ipinapakita sa dark gray, ay puno ng mga pagtatansya ng mababang resolution ng lalim ng seafloor batay sa data ng satellite upang makagawa ng mga global bathymetry na imahe. Kamakailan, inihayag na ang pagmamapa ng mahigit 1/5 ng sahig ng karagatan ng mundo ay natapos sa ilalim ng Seabed 2030 project. Para sa 2022 release ng GEBCA Grid, tinatayang 23.4% ng seafloor ang namap, kumpara sa 20.6% noong 2021. Ang mga rehiyon na may kulay na gray ay naglalarawan ng saklaw ng mga nakakapanglugar sa loob ng 2021 na release ng GEBCA Grid at ang mga lugar na may kulay red ay nagpapakita ng karagdagang saklaw na kasama sa 2022 release. At dyan nagtatapos ang ating video. Kung may gusto kang paksa, istorya o opinion na gusto mong ibahagi ko sa aking channel, huwag maayang mag-comment sa comment section sa baba ng video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell sa tabi ng subscribe button para updated ka sa aking mga bagong video.